Dilima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen. At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista, Sen. Ma-akto sa petition, Yan. bakit mo naman sasabihin, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay ba tutukoy niya, no? Anong wala nga? Kinakailangan i-repair mo nga sa office ng speaker. Speaker, lalagay niya sa order of business. Sa order of business, ilalagak mo sa Committee on Justice. Doon magkakaroon ng karapatan ng Vice President, magtatalo muna doon sa magitan ng substance o form kung kinakailangan gawin yon, pero kailangan nga harap siya doon. Ayun. Yun ang hindi naibigay sa kanya. Ngayon, sasabihin nila sa akin, o sabi nila sa atin, mali kayong lahat dyan sinasabi nyo. Kasi kapag ka nakakuha ng 1/3 o higit pa, tuloy-tuloy na yun at Yun hindi na na nga po. pupunta sa Committee on Justice. Di ko lang express daw Patunayan mo. O yun ang sasabihin ko, patunayan mo. Ayun. Kapag hindi mo na patunayan, makukulong ka uli. Hindi, kasi palagi yun na sinasabi nila. Opo, Hindi po. Yung first, second, and third, yun lamang po ang pupwede. Bagamat nagkamali kayo, sabagat hindi nyo rin ni-repair. Yes, Ngayon, pinapanagutan nila ngayon, kaya ginawa na namin walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan. Kasi po, ang aming pinili ay yung port. Ayun, yung pang-apat, Sapagkat pagka 1/3 na o higit pa, diretso na doon. Yes. At hindi na kinakailangan dalhin. Hindi na dahil sa Sa speakers. committee. Opo. Tingnan natin ang rules. Nabasa ko po pinakahuli. ito. Opo, at naiintindihan ko po. Pinipirma Tingnan ko yung aking mo, pangalan. hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint. Last Friday, Nelson at Sen, medyo meron tayong isang issue na nabitin Yung binabanggit natin. Kasi marami ang tumalakay sa atin. Pero isa lang yung nabanggit natin, yung sulat ng Korte Suprema sa Kongreso natin. Pero isa lang ang nabanggit natin Pero dito kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating senadora, dating DOJ secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen. At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista, Sen. Baka naman hindi totoo yan. Hindi, kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili ng peking DVD. Peke? Yung Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Ayun, tama. Pirated DVD, Kasi kung peke DVD, Tama walang laman yan. nga, Yun ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng Iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung may sinasabi ka, judicial. Judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon ko po unang narinig sa kanya. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry dyan. Ganun ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yon? Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun Opo. Oho. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho,
marisolba kaagad Opo. itong mga petisyon na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay initemize nga. Yes po. Oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon. Umaakto sa petisyon, Yan. bakit mo naman sasabing, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay ako sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Na dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, Oho. isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Oho. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi siguradong hindi Malamang kikibo, hindi di ba? po, oo. Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na ka itong babaeng ito di ba? Yun na nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, Mabuti nga, hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Sen, kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kalalagyan yan. Mga halihaw ng Kung pwede tatak mo yan. ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Oho. Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon Oho. na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw po. Baka kung isa-isahin natin Oo. baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba Kaya nga- katulad nung una Opo. na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado nung tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Ako. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng 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 Kamara de Representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny. Opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Di ba? Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya Sige nga po ba? Opo. nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. At binalita din natin yan dito, Sen, sa ating Oo. palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng Opo. newspaper na to? Inquirer po. Yung fearless views. Oo. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng Isa sa pahig- mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balance news. walang news. takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili Fearless, nila. fearless views. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Ayan, opo. Yung tatlong impeachment. Oo, Opo. ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama doon sa order of business within the 10 session days. Aha. Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo.
Yung tatlo? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh, ibig sabihin lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo ay magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Oho. Sinabi niya rito, all 3 initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag ka may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, may tulong pala yan. halimbawa tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi nga, halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O di pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is ay criminal. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Opo. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawaling kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsabling grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Bakit ko? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office ng speaker. Opo. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee within 3 session days. Sa mga katuwid, itong tatlong steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan palang ginawa ninyo. So, ang estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo
at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot. Moot. Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po, wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang ano. Para lang maintindihan ng mga wala kababayan nang nila. saysay. Oo. O, ganun. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. Ganun ba? lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga, no? Parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, unang-una tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat eh. Kaya wag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang eh. Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito eh. Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Babilon. Si Nelson lang ang nakakialam nun eh. Nakalihim po Ay sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang estado. Dito lang tapos na eh. So A pa lang yan, Sen. Tapos A pa lang ito. hanggang kay ata yan. A pa lang. Pagkatapos Pagkatapos nagko-complain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Requiring both of them to submit the following under oath. Paano pinoproteksyon na ng Senado? Para daw po, ituloy ko para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa ang mga halal na opisyal natin, para sinasabing para mga robot lang sila, walang isip Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat pero hindi nila iniintindi kung anong kanilang sinusulat. Yun na nga po. Paano dinipensa ng Senado? Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman, sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Hindi naman po sa amin ibinigay, yan ay sa kanila po eh. Paano po namin may sasubmit yan? Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Sabi ng Senado.
Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Oho. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ayun. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Oo. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Oho. O, puntahan natin yung sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Ano? Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So, ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yan 215. Tama ito Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa tayong kuhanan ng kung ano-ano Ayun na kung nga. binasa natin o hindi? Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? We're just tayo. Hindi ba Basta-basta lang. nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman ay kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ang 215, di ba? Yun daw po yung judicial overreach. So, Ba't yun ang pinapakialaman nyo pa yung katalinuhan ng mga paano? Ito sasabihin ko sa inyo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan noong 215, pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po'y 215 lahat. Opo. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Okay. Pagkaraniwan kasi sinasabi mo yun Opo. tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Opo. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Aha. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. naintindihan. O kaya nila tinatanong ngayon. Kasi kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat Oo nga. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? Hindi ba? Nabasa ko po ito. Opo. At naiintindihan ko po. Titignan mo. Hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. 215 members of the House of Representatives. Meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga mga, anong tawag doon? Di Kampanilyang abogado. Hindi lang kampanilya, kampana yan. Kampana. Lalaki. Talagang magagaling yan. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko, hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives, siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina, baka hindi lang 50 ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Nabasa yan nung nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Tsak po yun. Na nakaupo sa maraming tubig. Pero ang sagot dyan ni Princess, ang sagot? gayang nakalagay dyan. Bakit? Parang ganito ano ko lang, i-record ko lang. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Ay hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Dinramatize ko lang. Yun daw ang sagot. Yun daw ang... Bakit kailangan mong hanapin sa Constitution? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detailin niya? Yun ang babalikan mo sila Opo. Bakit? Kayo ba walang sariling isip? Kailangan hanapan nyo lahat?
Kaya ang Constitution ba, halimbawa, magluto kayo ng sinigang. Sasabihin pa ba dyan pati lahat ng anong rekado, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng nasaligang batas, hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Tama. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero. May inherent ka dapat. Di ba? Oo. Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May makikita ka na dyan eh. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Nabasa po namin. Okay. Under oath ito ha. Opo. Pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. Pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. Contempt kayo lahat. Perjury lahat yan. Nako, Pumirma na hindi naintindihan. Kaya nga. Kasi hindi nila binasa eh. Walang nakalagay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Ang punto daw, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit ba kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinatutuhanan nila, totoo yung paratang batay sa kanilang kaalaman at dokumento. Nasaan yun? Nasaan yung pinatututuhanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Yun ang itanong mo. Nga no. Yan ang itanong mo dyan sa retiradong maestrado ng Korte Suprema. Saan bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nilang pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Nakalagay ba dyan? Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado, nasa akin po. Original po yun, ang pinagkunan lahat. Kaya ako po, alam ko ang sinasabi ko. Ang isa pang part dito ng judicial overreach ay yung sinasabi na bakit ipinipilit ng Supreme Court na ipaliwanag kung nabigyan si BP Sara ng sapat na panahon para mabasa at mabigyan yung kanyang panig, due process, samantalang hindi naman ito nakalatag sa mga dapat na gawin sa proseso ng impeachment, kundi ang due process ay sa Senado na doon na niya ipapaliwanag ang sarili niya. Yun ang alam mo. Ayun ang alam mo. Pero ang katotohanan, tingnan mo, balikan mo yung rules of impeachment. Lahat ng impeachment complaint na inihain sa House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Lahat. Ibig sabihin yan, kasi pagka nasa Committee on Justice, haharap kasi doon yung Vice President. Doon mo bibigyan ng katwiran. Doon mo bibigyan ng panahon na masagot niya yung ilang bagay na gusto niyang sagutin. Ibig sabihin, kahit na hindi siya humarap, nakapagbigay man lamang siya ng sarili niyang impresyon doon sa mga articles of impeachment, pero lahat ng ito hindi nangyari. Lumabas na yung na-impeach na siya at saka lang siya sinamons ng House of, ng Senado, saka lang siya nakapag-reply. Pero doon sa initial na paraan sana na nabigyan mo siya ng due process, na meron siya nang nasabi doon sa articles of impeachment, wala siyang pagkakataon na sabihin yun sapagkat hindi siya umarap sa isang komite. Humarap siya sa isang komiteng iba. Yung binabanggit natin. Pero yung talagang nasa tuntunin, Committee on Justice. Kailangan palitawin nila na lahat ng impeachment na na-file ay ni-refer sa Committee on Justice. Hindi kasi mangyayari yon sapagkat napahanggalang sila doon sa 10-day session period na order of business, kailanman ay hindi sila umabot sa secretary sa department sa Committee on Justice. So lahat ng ito ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makarating sa Committee on Justice. So nasaan ngayon yung pagkakataon maharap niya yung accusers? Kasi doon niya maharap yung tatlo at saka yung pang-apat. Kung sakasakali. Lalong-lalo na yung unang tatlo. Kailanman ay hindi ni-refer sa Committee on Justice. Pagkaraniwan, doon mo bibigyan ng pagkakataon, makasagot man lang siya. Makasagot man lang.
Yun na nga. Yun ang sinasabi dyan. Kasi naamoy na ng Korte Suprema na hindi nga na-repair. Hindi dumaan nga talaga. Oo, ngayon gusto lamang ikumpirma ngayon ng Korte Suprema. Kaya hinihingi isa-isa. Confirmatory ito eh. Ayaw namang gumawa ng hakbang, ayaw namang gumawa ng desisyon ng Korte Suprema nang wala siyang hawak na papeles. Ganyan ang gagawin niya eh. O ngayon sinasabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito. Nako. Kaya pala yun din ang yung binasa mo, Nelson, yun din pala pinupunto nitong itong kolumnista na ito, na sinasabi, wala daw sa saligang batas sa requirement na yan. Invento lang daw yan. Yung yun yung pinupunto ni Nelson Cayinas. Inimbento ng Korte Suprema yung ginawa niya na pagkuha ng impormasyon. Aba mabigat na paratang yan. Korte Suprema na yung pinag-uusapan natin dito. Inimbento lang nila, inisip lang nila, na hindi pala kailangan yung 10 impormasyon na kanyang inihingi. Teka muna, kinakailangan, mag-isip silang mabuti dyan kung kinakailangan nila. Mananagot sila dyan. Yung pinupunto niya, doon daw sa bahagi na kautusan ng korte, na tila sinasabi daw po na may karapatan si BP Sara sa isang hearing, bago pa man nalikom ang isang ikatlong pirma para po doon sa reklamo. Yun daw pong punto niya ay wala sa saligang batas. Yung ano? Yun daw pong punto niya ay wala sa saligang batas. Yung ano nga yun? Yun daw hong karapatan ni BP Sara sa isang hearing bago pa man nalikom ang isang ikatlong pirma. Yung 2/3 votes, ay ba itutukoy niya, no? Anong wala nga? Kinakailangan i-repair mo nga sa office ng speaker. Speaker, lalagay niya sa order of business. Sa order of business, ilalagak mo sa Committee on Justice. Doon magkakaroon ng karapatan ng Vice President, magtatalo muna doon sa magitan ng substance o form kung kinakailangan gawin yon, pero kailangan nga harap siya doon. Ayun. Yun ang hindi naibigay sa kanya. Ngayon, sasabihin nila sa akin, o sabi nila sa atin, mali kayong lahat dyan sinasabi nyo. Kasi kapag ka nakakuha ng 1/3 o higit pa, tuloy-tuloy na yun at Yun hindi na na nga po. pupunta sa Committee on Justice. Patunayan mo. O yun ang sasabihin ko, patunayan mo. Ayun. Kapag hindi mo na patunayan, makukulong ka uli. Hindi kasi palagi yun na sinasabi nila. Hindi po. Yung first, second, and third, yun lamang po ang pupwede. Bagamat nagkamali kayo, sabagat hindi nyo rin ni-repair. Yes. Ngayon, pinapanagutan nila ngayon, kaya ginawa na namin walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan. Kasi po, ang aming pinili ay yung port. Ayun, yung pang-apat, Sapagkat pagka 1/3 na o higit pa, diretso na doon. Yes. At hindi na kinakailangan dalhin. Hindi na dahil sa speakers. committee. Tingnan natin ang rules. Ganyan ba sinasabi? Binibigyan ko na kayo ng idea para hindi na tayo magkano. Binibigyan ko na kayo ng partida. Pero di ba may mga naunang president na po sa impeachment na hindi naman talaga dumaan sa Committee on Justice? Kaya nga, anong hindi dumaan sa Committee on Justice? Ano? Anong hindi? Ano ba yung... Kaya nga dito ang pinag-uusapan kung nag-violate ka ng 1-year ban rule. Dito... Di ba yung era po, yung panahon ni Speaker Manny Villar, hindi na dumaan sa Committee on Justice yun, Sen? Problema na nila yun. Ayun nga. Kung mo ba nangyari yun, ibig sabihin, ganun din? Hindi ako naniniwala doon. Baka ang rule nun, ganun. Pero yung rule ngayon, pinag-uusapan natin, 19 Congress. Ayun. Wala pa naman ako nun eh. Hindi ko alam ang regulasyon nun. Baka noon, hindi kailangang dalhin sa Committee on Justice. Basta diretso mo doon. Okay lang yun, sapagkat yun ang rule noon. Kasi paminsan-minsan napapalitan ng rule. So ulitin ko, sinasabi ba sa rules ng impeachment, kapag 1/3 or more ang pumirma, pwede mo nang idiretso yon nang hindi ka pumupunta sa Committee on Justice. Yun ang Okay. Kaya nga, iniisa-isa ng Korte Suprema kasi naaamoy niya na ang daming violation dito. So yun lamang sagot doon sa anong nangyari sa unang tatlo, pinatay po namin. Ibig sabihin, violation ng 1-year ban rule. Kasi kung hindi mo kung tinuloy mo yan, walang fourth impeachment complaint. Yun na nga po. Kasi kung yung unang tatlo, dinala na kagad. Yung naunang dalawa, mali na dun. Pang-apat pa to, di lalong mali. Yun. Yun naman tinatanong na, may discretion ba ang House Secretary General kung kailan niya ipapasa sa Speaker of the House? Wala. Ang sagot dito ni Abante,
Huwag nyo na kaming pakialaman. Oh, yan. Kasi nga hindi niya masagot yun. Yan ang sinasabi ko. Ang sagot na dito, exclusive na internal deliberative function namin yan. Ayun. Hindi ba, bakit sasabihin mong exclusive deliberative function nakalagay nga sa rules of impeachment? Oho. Nakalagay. Ba't kapag gumawa ng rule? Sabi nga ng Constitution natin, binibigyan namin ng layakan niya ang dalawang kapulungan, House of Representatives and the Senate, to make their own rules. Opo. Pinayagan na nga kayong gumawa ng rules, hindi nyo pa susundin. Ano ba klaseng? Ang ibig ba sabihin ganito, ang goal pala? Oho. So pwede nyo palang ibinbin, pwede nyo palang i-hold, ganun ba? Selective. Kung ayaw nyo, hindi nyo itutuloy. Pag gusto nyo, itutuloy nyo, ganun ba? Oho. Walang kwentang rules yan. Kaya yan ang nakikita ngayon ng Korte Suprema. Kaya iniisa-isa niya. So wag nyo kaming pakialaman. Mabigat na paratang yan. Korte Suprema ito. Oho. Pa lang yung pinag-uusapan natin, ano? Kasi hanggang kayong hinihingi ng Korte Suprema, di ba? Hindi, yung iba naman na natin pa isa-isa. Pero doon pa lamang sa una, magkabugbugan na dyan. Magkakaproblema na, Yan, sabi ko nga sa inyo, nung una pa, dalawang bagay lang ang pinag-uusapan. Opo. Kung nakalabag kayo sa 1-year bar rule, Opo. o kaya yung punto ng verification, doon tayo magkakatalo. Doon tayo magkakatalo. Alalahanin ninyo, kaya pinipilit ng Korte Suprema kung nabasa nila sapagkat walang nakasulat doon sa kanilang complaint na nagbasa sila. Opo. Wala. At wala rin nakasulat na nakalagay na kanilang pinirmanto sa pamamagitan ng kanilang kaalaman personal. At Opo. base sa mga ebidensyang kanilang na-appreciate na totoo lahat ito, walang nakasulat na ganun. Doon sa may pirma. So, sinasabi ko na ngayon. Oho. Nako, teka lang, paano pala natin, kung kasi Vox Populi. patapos na tayo sa Hindi, ang pinupunto Wala nang ko. Vox Populi, magagalit sa atin ang mga kababayan natin Hindi, ito. minsan ang pinupunto ko, paano natin mapapalutan? Kasi kung sa Senado, hindi ito mapag-uusapan, gawa ng, siyempre, hindi naman naka-carry over, automatic, di ba? Paano ito tatapusin, itong usaping ito? Di ba? Paano ito matatapos yun? Kasi ang pinupoint din ng marami, sana magkaroon ng katapusan. Kung itutuloy ba o hindi. Magkakaroon ng katapusan yan, Jen. Oo, ano ka lang. Easy lang. Easy. Cool ka lang, sabi nila. Cool ka lang dyan. Kasi wala namang, yung paghahanap ng kasagutan ng Korte Suprema is one. Iba po yun, yes. The deliberation of the Senate is another. Yes po. Okay? Ganun natin tatapusin ang discussion sa bagay na yan. Ayan. Kasi natatakot na sila, madidelay na naman yan. Gagamitin na naman ng Yun na nga Senado. po, yun ang Kasi pinupunta kapag hindi kagad nag-rule, sasabihin na naman ng mga doon na, teka muna, hintayin muna natin. Kung ano, hindi, pwede kaming mag-rule. Kahit na nakabinbin pa yung inihingi ng Korte Suprema. Nako. Anyway, Sen, lagpasan na natin kasi... Di ba? Isa pa sa mga gusto ko sana bagitin sa inyo, itong sumulat na itong artikulo ito nung kampanyahan po isa ito sa mga nagsasabi, kahit anong gawin yan ni Marcoleta, hindi mananalo si senador yan. Sino ba yan? Nagsabing ganyan. Ito, hindi ko na sasabihin. Ano sabi niya? Kahit ano daw hong gawin ninyo nung kampanyahan, hindi na kayo mananalong senador, kaya ako'y... paano nga yan? Nanalo ko. Ayun na, di kinain niya lahat ng sinabi niya. Tataka nga ako, baka... Kasi siya alam niya, kahit na barangay tanod, hindi mananalo yan. Ay, mukha nga, Sen. Yan na natin. Bayaran natin to. Lagpasan na natin yan. Di ba? Paano? Diyan. Okay. Synergy ang pangalan. Synergy. Bukas ipakita natin para malaman nila. Ayan. Sen, bago lang tayo to, meron tayong 5 minutes. Napahapyawan ko na po kanina kasi mayroon tayong problema ngayon sa larangan ng ating edukasyon. Maraming magulang at mga teacher ang nagsasabing para bagang pababa ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Sen. Actually, Jen, Nelson, hindi lang ang mga parents dapat ang mabahala dito. Dapat mabahala ang ating mga leaders ng bansa. Papahala na po. Sapagkat kapag bumaba talaga ng tuluyan ang kalidad ng education, talagang maraming problema ang idudulot nito. Opo. Hindi ba? Kasi paano yung human capital?
Di ba? Paano sisigla ang bansa natin? Opo. Yung kinabukasan ng bansa nakasalalay sa mga taong magtataguyod ng mabuting hikain ng bansa. Kapag hindi naman mabisa ang edukasyon, pag hindi magandang pagkakaluto ng mga estudyante natin, ano magiging kinabukasan ng bansa mo? Buong bansa ang apektado rito. Totoo po. Oho. Kasi kung totoo itong sinasabi ng Global Education Futures Readiness Index, ito yung Jeffrey. Okay. No? Opo. Global Education Futures Readiness Index. Yung kahandaan ba ng bansa natin Oho. na tumuloy sa kinabukasan. Opo. Nakita nila out of 177 countries and economies, nasa 74 tayo eh. Masyadong mababa. Ngayon, gumamit sila ng 5 batayan. Parang Opo. 5 dimensions, 5 salamin kung paano mo maaaninag ano ang kalagayan ng edukasyon sa bansa. So ginagraduhan nila. Sir, Oo, halimbawa, ang ginamit nilang mga indicators ay halimbawa yung human capital, sabi niya. Innovation. Okay. Yung innovation, kasama rito yung magkano bang ininvest mo sa research and development. Anong budget ang inalat mo dyan? Opo. Kasi kung wala ka namang budget sa research wala. at saka sa development, Nako. Opo. paano mangyayari? Yun nga. Di ba? Ngayon nakikita mo pag ikukumpara mo sa ibang bansa, Naku. ang investment natin is 1% of GDP. 1% lang. Ikukumpara mo sa ibang bansa, siguro, halimbawa, Vietnam, 5%. Ang layo natin. Vietnam pa po yan, ha? So, isa sa sumasalamin ngayon, yung kalagayan, how innovative Opo. yung mga tao mo ngayon. Naku. Human investment. Pagkatapos sa infrastructure, Yan. kasama rito internet connectivity. Technology. Yan. Gaano kabagal? Naku, Ang bagal napakabagal. Ang bagal eh. Pero pinakamahal san, ha? Access to electricity, kasama yan. Ito yung yan. infrastructure ng Opo. infrastructure aspect ng education. Oho. So, Tama pala yan. Ano? connectivity, access to electricity, digital services, and mobile communication. So, kung pinakamababa ka, isa sa salamin, isa sa parametro. Opo. Yung human capital naman, sinusundan niya ito yung investment ng gobyerno sa education. Gaano ka-literate ang ating mga estudyante? Oho. So lahat ito tinitingnan, Ilan yung nakaka-enroll sa tertiary education? Yung access. Nako. So sa lahat ng parte nito, mababa tayo, kaya number 74 tayo eh. Hindi ba? Opo. Yung governance dimension naman, yung pamamahala. Anong pinag-uusapan dito? Yung efficiency ng public institutions natin. Oho. Quality ng regulation. Yan. Accountability at saka yung pag-control sa corruption. Nako. So kasama pala lahat sa 5 parametro, sa 5 dimensions, sa 5 salamin para ma-assess mo yung kalidad ng education sa bansa. Corruption na corruption lang, bagsak na tayo eh. Nako. So Anyway, kapag hindi natin na-address yung 5 perspektibang ito na may kinalaman pala sa kalidad, opo. sa halaga. Nasaan ba tayo? 74 out of 177 countries and economies. Nakakabahala ito, Nelson. Pero sana, Sen, maging paksa yan sa budget deliberation, lalo na po yung mga ahensya ng pamahalaan na magpe-present ng budget sa inyo this coming Paalala mo sa akin na Yes isang po. araw, diniscuss natin ito. Yan, Nakababahala opo. sapagkat wala pala tayong sapat na kahandaan na umaharap sa kinabukasan. Nakakalungkot yan, Sen. Parang wala tayong future yan pagka nagkataon. Sinabi mo. Walang future. Ay, nako.